Mga kapatid, magandang araw sa inyong lahat. At sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Kahit naman hindi maganda ang mga pangyayari ngayon sa ating bansa. Laman kasi ng lahat ng mga payagan ngayon at ng mga particularly those in the driving industry, in the motoring and driving industry. At ito ngayon ang pinag-uusapan, yung medyo masidhi at nakakatakot na pangyayari doon sa Ninoy Aquino International Airport, kung saan ating natunghayan sa lahat halos ng mga nasa social media ang balitang yon. Isang kaawa-awang pangyayari. Bukod doon sa mga nakikita natin na ito nga ay isang madugo at medyo nagbibigay sa atin ng malaking katanungan kung bakit ang mga bagay na ito ay nangyayari sa buhay natin. Isipin mo, paalis na lang si Ginoong Masusong papunta uli sa abroad para magtrabaho doon at buhayin ang kanyang pamilya. At saad pa nga niya sa mga interviews na magtatagal lang siya doon ng 2 taon para makaipon ng sapat na salapi para sa kanyang pamilya. At siya nga ay inihatid ni Malia. Si Malia yung anak niya na nabangga doon sa isang wild car sudden, kung tawagin ay sudden unintended acceleration. Patay yung bata at saka medyo nakakatakot yung mga napapanood natin dahil ang nakita na lang natin ay isang white linen, puting-puti kaya medyo kitang-kita yung mga dugo doon na nandoon sa ilalim ng sasakyan na nakabangga sa kanya. So kaya nga, dito sa mga kasamahan nating driver, ay ito lang naman ang aking may bahagi para sa lahat ng mga driver dito sa Pilipinas. Kasi ang nangyaring yun ay hindi lang naman sa parang ang mga pangyayaring mga nakakatakot na aksidente ngayon ay on and off the road. Kasi ang NAIA, isipin mo yung NAIA, nakaparking lang yun ha. Hindi talaga highway yun. Yung nangyayari sa kung saan yun, sa SCTEX, yun sa highway yun, na medyo kaawa-awa naman yung naiwan na tatay dahil ang namatay doon, anak at kanyang asawa. Hindi niyo ba napapansin yung mga pangyayaring gano'n? Masyado siyang masidi at nakakaawa. So mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, ang daming mga pangyayaring ganoon. Kaya sa lahat ng aking mga kasamahang driver, kasama pa dyan dapat yung disiplina on the road. Kamukha niyan, palagi kong binabanggit
sa mga kakilala ko, katulad kong driver, na napakalaki ang responsibilidad natin bilang mga drivers. Kaya kung tayo ay nagmamay-ari ng mga sasakyan, yan lahat ay unang-una, huwag kang magmamay-ari ng sasakyan kung hindi ka handa sa mga gastusin diyan. Mga gastusin diyan ang dami. Lalo pa ngayon, ang halos lahat ng mga makabagong sasakyan ay punong-puno ng mga sensors. At hindi naman masyadong mahirap ang maintenance diyan kasi lilinisan mo lang yung mga sensors na yan para nga in top shape siya at hindi siya magkaroon ng kung ano-anong mga pangyayari na hindi maaasahan. Doon tayo dapat nakapokus, yung disiplina ng mga drivers, lalo pa yung ito nga, napakalaki nga ang responsibilidad nating mga drivers. Kaya tayo ay dapat may disiplina on and off the road. Kamukha niyang ang dami na kasi mga motorsiklo ngayon. At saka dahil maliksi at mabilis, kasi maliit ang mga motorsiklo Nakakagulat ang mga motorsiklo ngayon actually. Bigla na yung susulpot. Bigla yung susulpot sa'yo. Kung minsan pa nga, yung mga indisciplined driving on the road ang nagiging sanhi at dahilan ng mga aksidente. At ang masaklap pa doon, yung unang-unang pinagmulan ng aksidente ay hindi siya nasangkot sa aksidente kasi mabilis ang takbo niya. Ikaw na nagulat, ay biglang magkakaroon ka ng hindi magandang driving. So, ang mangyayari ay nagkakaroon ng malagim na mga aksidente. Yung mga ganun. Kaya, palagi kong binabanggit sa mga kasamahan kong mga drivers na napakalaki ng ating responsibilidad. Unang-una sa ating sarili bilang mga drivers, sa ating mga pasahero, at sa ating mga kapitbahay na mga drivers, sa ating mga kasamang mga sasakyan on and off the road. Napakalaking responsabilidad ng driving. Kaya po, sana ay magkaroon tayo ng disiplina at unang-una, ang ibinabahagi ko sa ating mga kasamahan, lahat ng mga drivers, huwag na huwag kayong magpapaandar ng mga sasakyan ninyo na hindi nagdadasal ng proteksyon at patnubay ng Panginoon, ng ating Diyos, our God, the Lord Jesus Christ. In the name of our God, the Lord Jesus Christ. Walang halong religion ito Pangalan ito ng Panginoon. In the name of our God, the Lord Jesus Christ. Kasi yun lang pangalan na yun ang magbigay ng kaligtasan sa atin. Ano ba naman kung sasabihin mo lang na, Lord, patnubayan mo po ako ngayon at bigyan mo ako ng proteksyon at ang lahat ng mga sasakyan sa daan. In the name of our God, the Lord Jesus Christ. Kasi nga sa pangalan na yon lang tayo makakamit ang tunay na kaligtasan. Totoo po yan. Dahil yan ay pangalan ng ating Diyos. Ngayon, hindi ko naman talagang sinasabi na tanggapin ninyo yan dahil iba't iba ang paniwala natin. Sa mga hindi conforme dyan, edi subukan ninyong mag-drive araw-araw, tapos dala nyo pa rin ang aking dasal at dalangin na walang mangyayari dyan sa ating mga highways. Kasi nga,
Isang aberya lang dyan ng isang sasakyan, lalo na sa highway at napakarami mga sasakyan, ang daming nasasangkot, ang daming nagkakaproblema. At humahantong pa nga sa mga untimely death, kagaya ng nangyari kay Malia. Napakabata, 4-year-old pa lang. Pero sa akin naman, niisip ko, si Malia naman ay he is not yet in the age of accountability. So, siya naman ngayon ay nasa pangangalaga na ng ating Panginoon. Yun lang naman ang consolation din natin na totoo ang sinabi ng Panginoong Jesucristo na sinabi niya, I am the resurrection and the life. And those who will die, even though they are dead, they will be resurrected and they will live again. Yun lang naman ang kuan natin bilang tayong mga tao, yun lang naman ang talagang maaasahan natin na mga promises ng Panginoong Yesus. Na siya nga ang buhay na walang hanggan. Kaya, wala tayong magagawa kung hindi magdasal at hihingiin palagi ang proteksyon at patnubay ng Panginoon. Sana itong vlog na ito ay nakakatulong sa lahat ng mga Pilipino, lalo na sa ating mga drivers. Maraming salamat po.